Nadismaya ang mga kaalyado ng Estados Unidos sa gitnang silangan sa mga patakaran ni Donald Trump at pinag-iisipan na nilang ipasara ang mga base militar ng Amerika sa kanilang teritoryo. Iniulat ng Washington Post na sumisipi sa mga opisyal na Arabo at Kanluranin, hindi masisiyahan ang mga pamahalaan ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait at Bahrain kay Trump dahil sa kanyang kabiguang tapusin ang digmaan laban sa Iran. At ang ilan sa mga bansang ito ay pinag-uusapan na kung nararapat pa bang manatili ang mga base militar ng Amerika sa kanilang teritoryo. Dahil sa pagkakaroon ng mga base na ito, sila ay tinatarget ng Iran at hindi pa rin natatapos ni Trump ang digmaan. Isang opisyal na Arabo ang nagsabi nito sa napakatinding pananalita. Narito ang sipi. Si Trump ang nagsimula ng digmaang ito, pero kami ang nagbabayad para dito. At ang inis na ito ay nadadagdagan pa ng dalawang bagay. Una, ang mismong digmaan ni Trump ay labis na nakaapekto sa pandaigdigang supply ng mga misail para sa depensang panghimpapawid. At pangalawa, ang listahan ng mga layunin ni Trump sa digmaang ito matapos ang kalahating taon ng labanan ay lumiit na lang sa pag-asang mabuksan man lang ang kipot ng Hormuz at mapatatag ang presyo ng langis. Lahat ng iba pang layunin ng digmaang ito na inihayag nung simula ay napunta na lang sa pangalawa, pangatlo o kahit panglimang prioridad. At lahat ng bumabagabag sa mga kaalyado tulad ng programang nuklear, mga puwersang proxy ng Iran, mga misail at iba pa ay nanatiling hindi pa rin nare-resolba. At ngayon nagtatanong ang mga kaalyado sa Persian Gulf, kailangan pa ba naming panatilihin ang mga base militar ng Amerika sa aming teritoryo? O mas mabuting alisin na lang ang mga ito at ika nga manatiling malayo sa sigalot na ito? Sa madaling salita, pag-usapan natin ang paksang ito. Ibabahagi ko ang ilang mga insider na impormasyon at tatalakay natin ito ng mas malalim. Ako si Alexei Pechi. Bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel. Papunta na tayo sa 300,000 subscriber. Kaya naman, lubos akong magpapasalamat sa bawat isa sa inyong mag-subscribe. Kaya simulan natin sa pinakamainit na balita ngayong araw. Ayon sa Washington Post, ipinahayag ng mga bansa sa Persian Gulf ang kanilang hayagang pagkadismaya sa pulisitya ni Donald Trump sa reyon ng gitnang silangan. Umabot na sa pinakamataas na antas ang pagkadismaya mula nung inatake ng Estados Unidos at Israel ang Iran noong ika-28 ng Pebrero. Sa mga nakaraang linggo, paulit-ulit na nagbanta si Trump sa Iran ng kung ano-anong napakalalakas na pag-atake. Ngunit pagkatapos ay binabawi rin niya ang kanyang mga sinabi na binabanggit ang mga prediksyon. Mayroong kaunting pag-usad sa mga negosasyon, ngunit sa huli ay nauwi rin sa wala. Samantala, patuloy na nagdurusa ang mga bansa sa Persian Gulf dahil sa mga totoong pag-atake. Lalo na ang Saudi Arabia na tinatamaan hindi lang mula mismo sa Iran, kundi pati na rin mula sa mga Yemeni Houthi at Iraqi militia na sinusuportahan ng Iran. Paalala ko rin na sinusubukan ng mga Houthi na harangin ang kipot ng Bab el-Mandeb. At pagkatapos na harangin ng Iran ang kipot ng Hormuz, sa mga unang araw ng digmaan, naging lubang nakaasa ang Saudi Arabia sa kanilang mga oil export port sa Red Sea. Ibig sabihin, nalagay sila sa panganib mula sa dalawang mahalagang direksyon. Kapansin-pansin kung paano nagbago ang posisyon ng mga kaalyado mismo. Ayon sa mga kausap ng publikasyon, mula pa sa simula ay tutol ng Oman sa digmaan. Pero ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at Bahrain ay paminsan-minsan ay binabago ang kanilang posisyon at minsan ay sinusuportahan ang digmaan. Ipinaliwanag ng isang kanluraning diplomat ang lohika ng unang yugto ng digmaan ng ganito. Sa Riyadh at Abu Dhabi, inisip nila na ang mabilis at tiyak na tagumpay ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa kanila. Ngunit nagsimulang magbago ang sitwasyon bago ang unang round ng negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos noong Abril. Dahil noon ay naging malinaw na ang rehimeng Iranian ay hindi lamang basta-basta babagsak, ngunit hindi rin bubuksan ang kipot ng Hormuz. At ngayon, ang pagkadismayang ito ay nauuwi na sa isang tiyak at praktikal na resulta. Pagkatapos ng Abril, nagsimulang pag-aralan ng ilang bansa ang mga alternatibong opsyon para sa kooperasyong militar. Ang naging resulta nito ay isang kasunduan sa pagtatanggol sa isa't isa na nilagdaan noong nakaraang linggo ng Saudi Arabia, Turkey at Pakistan. Ito ang parehong kasunduan na tinalakay na natin dito sa YouTube channel na ito. Tinawag ng isang mataas na opisyal ng Europa ang kasunduang ito bilang isang direktang mensahe para sa Estados Unidos na parang sinusubukan ng tatlong makapangyarihang Sunni na bansa na pag-ibahin ang kanilang mga kapartner lalo na sa larangan ng militar. Ang opisyal na regular na nakikipag-ugnayan sa mga namumuno ng mga bansa sa Persian Gulf
Sinabi na sa kanilang pananaw, hindi na sapat ang Estados Unidos ng Amerika para sa seguridad, kaya kailangan ng maghanap ng ibang alternatibo. At ipapaalala ko na sa loob ng maraming dekada, itinuturing ang Estados Unidos bilang taga-garantiya ng seguridad sa reyon. Kasabay nito, nilinaw ng isang kanduraning diplomat sa reyon ang isang mahalagang detalye. Hindi rin dapat palakihin ang lawak ng pagkakahiwalay. Ibig sabihin, alam mo, mahalagang wag maging sobra o dumaan sa mga sukdulan. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nangangahulugan ng radikal na pagbabago ng pananaw ng mga bansang Arabo sa Washington sa kabuuan. Bago pa man ang digmaan laban sa Iran, ayon sa kanduraning diplomat na ito, ang mga Persang Amerikano sa rehiyon ay hindi naman talaga tinatanggap ng may malaking sigasig. Ang presensya ng Estados Unidos ay itinuturing lamang na isang kinakailangang kasamaan. Ngayon, bakit hindi na maaring lubusang umasa sa Washington? At mahirap ayusin ang sitwasyon kahit na gustuin pa nila ito ng husto. Ayon sa The Telegraph, ang Estados Unidos ay nangungguna sa paggawa ng mga sistema ng depensa sa impapawid sa loob ng mga dekada. Pero dahil sa digmaan sa gitnang silangan, pati ang kanilang mga reserba ay nagsisimula ng maubos. Ang mga Amerikanong Patriot at CAD ay napatunayang epektibo laban sa mga ballistic missile ng Iran. Pero ang naipong reserba ng mga missile sa loob ng maraming taon ay naubos sa loob lamang ng ilang buwan. Heto ang mga tiyak na numero. Sa panahon ng digmaang ito, ayon sa The Telegraph, mga 2 sa 3 ng naipong mga missile para sa Patriot at 40% ng lahat ng reserbang missile ng CAAD ang nagamit ng Estados Unidos. Sa ngayon, gusto kong banggitin na ang Washington ay kayang gumawa ng humigit kumulang 650 interceptor para sa Patriot at 76 na missile lang para sa CAD kada taon. At ito ang mahalagang detalye, lalo na para sa mga kaalyado. Sa kasalukuyan, 19 na bansa sa mundo ang gumagamit ng Patriot Air Defense Systems at halos lahat sila ay umaasa sa supply mula sa Estados Unidos. Kaya anumang kakulangan sa Estados Unidos ay nagiging pandaigdigang kakulangan. May lisensya na ang Hapon para gumawa ng mga Patriot missile. Ang Alemanya, gaya ng alam ninyo, ay nagtatayo ng pabrika, pero mas mababa ang kapasidad nila kumpara sa Washington. Samantala ang Rusya, ang Iran, China at Hilagang Korea ay nagpapalawak ng produksyon ng mga ballistic missile. Ayon sa opisyal na datos, ang Sina ay may 3,000 ballistic missile na nakaimbak na. Ang Rusya naman ay gumagawa ng humigit kumulang 120 ballistic missile kada buwan. Para maharang ang isang ballistic missile, karaniwan ay kailangan ng 2 interceptor missile. Ibig sabihin, mas malala pa ang kakulangan kaysa sa unang tingin. At kapansin-pansin din na ang kakulangan ng interceptor missile ay direktang nakaapekto na sa mga bansa sa Persian Gulf. Sila mismo ang mga kaalyado na binabanggit ng Washington Post tungkol sa kanilang pagkadismaya. Ayon sa ulat, sila ay naglalagay ng malalaking order para mapunan ang kanilang mga inventaryo ng depensang panghimpapawid. Ibig sabihin, hindi lang basta nawawala ang tiwala ng mga kaalyado sa Washington sa politika, hindi rin nito kayang bigyan sila ng mga sandata na magpapahalaga sana sa presensya ng militar ng Amerika sa kanilang paningin. At ang pangatlo at huling bahagi ng kwentong ito ay kung paano sa paglipas ng panahon ng digmaang ito ay lumiit ang mga layunin ni Donald Trump sa digmaang ito. Paalala ko lang, noong una ang administrasyon ni Donald Trump ay nagtakda ng mga absolutong layunin. Ito ay ang ganap na pagsuko ng Iran at ang pagpapalit ng rehimen sa Iran. Ito ay garantiya na hindi kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Ito rin ay garantiya ng programa ng mga missile at drone ay hindi bababa sa matitigil. At ang mahalaga, dapat matigil ang suporta ng Tehran sa lahat ng proxy forces sa reyon, tulad ng Hezbollah o mga Houthi sa Yemen. Ganito kataas ang mga ambisyosong layunin, pero sa isang panayam sa Fox News noong Agosto 14, tinanong si Vice Presidente J.D. Vance kung paano maaari magtapos ang digmaan, 2 na lang ang binanggit niyang layunin. Sabi niya, may 2 tayong pangunahing layunin at binanggit pa niya ang mga layunin na ito sa isang napakahalagang pagkakasunod. Heto ang kanyang sinabi. Ang unang layunin ay tiyakin na ang mga bansa sa Gulpo ay patuloy na magbibigay ng lanis at gas sa pandaigdigang ekonomiya upang magkaroon tayo ng katatagan sa presyo ng enerhiya. Ito ang pangunahing layunin, panatilihin ang murang presyo ng langis at gas para sa mga Amerikano. At bilang pangalawang punto, sinabi ni Vance na tiyakin na hindi kailanman makakakuha ng sandatang nuklear ang Iran. Pansinin ninyo ang mismong pagkakasunod-sunod.
Mas mahalaga na ngayon para sa mga Amerikano ang katatagan ng presyo ng langis kaysa sa denuklearisasyon ng Iran na kamakailan lang ay itinuturing na pangunahing prioridad. Ibig sabihin, ang mismong digmaan na dahilan kung bakit unang hiniling ni Trump ang walang kondisyong pagsuko ng Tehran ay opisyal na nauwi na lang sa layuning wag tumaas ang presyo ng gasolina sa Amerika pagkalipas ng kalahating taon. Samantala, patuloy na nakakatanggap ng totoong mga pag-atake at nagtitiis ng tunay na pinsalang pang-ekonomiya ang mga kaalyado sa Golpo dahil sa mga epekto ng digmaang ito. Ano ang kinalabasan? Ang mga kaalyado ng Amerika sa Golpo ng Persia ay hindi lang nadismaya sa abstraktong antas. Hindi, tuwirang iniugnay nila ang kanilang pagkainis sa kawalan ng kakayahan ni Donald Trump na tapusin ang bigmaan, gayong sila mismo ang nagbabayad para rito. Sa mga pag-atake ng mga Houthi, sa pagkakaharang sa kipot ng Hormuz, sa pagdepende sa mga mahihinang daungan sa Dagat na Pula at iba pa. Bilang tugon, nagsimula na silang bumuo ng mga alternatibong militar bukod sa Estados Unidos. Halimbawa, gaya ng kasunduan ng Saudi Arabia kasama ang Turkey at Pakistan. At ang kakayahan ng Washington na mapanatili ang kanilang tiwala gamit ang lakas militar ay pisikal na limitado. Paalala lang, 2/3 ng mga reserba ng Patriot at 40 na THAAD ay nagamit na sa digmaang ito. Dahil sa digmaang ito, kaya nagdusa ang lahat ng mga kaalyadong ito. At sa ganitong kalagayan, si Trump mismo, sa pamamagitan ng kanyang vice-presidente, ay epektibong umamin na ang mga orihinal na ang mga ambisyosong layunin ng digmaan ay isinantabi kapalit ng mas simpleng layunin, na wag lang hayaang tumaas ang gastos ng mga Amerikano sa gasolina. Yun na, dun na lang nauwi ang lahat. Paalala lang, wala naman talagang ganitong problema bago ang digmaan. At ngayon, interesado ako kung paano makakalabas si Trump mula sa sitwasyong ito. Dito ko natatapusin. I-share ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, sa lahat.